na 18 at nagkaroon ng anak. Ngunit hindi rin naging maayos ang pagsasama namin ng aking kinakasama, kaya nauwi rin ito sa hiwalayan. Sa kabila ng lahat, hindi ako pinabayaan ni Papa. Sa halip, lalo niya akong minahal at inintindi, pati na rin ang kanyang apo. Hindi na rin siya muling nag-asawa at nag-focus na lang sa aming dalawa. Samantalang si Mama hindi na namin muling nakita. Ngunit isang araw nagbago ang lahat. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero bigla akong naging biktima ng sariling ama. Ang pangyayaring ito ang nagtulak sa akin upang kapuotan siya. Ako nga pala si Christine, 20 anyos pa lang at isang single parent. Wala akong trabaho dahil gusto ni Papa na manatili ako sa bahay upang alagaan ang anak ko palagi. Siya na raw ang bahala sa amin. Kaya labis akong nagpapasalamat sa kanya. Isang umaga, bago pumasok si Papa sa trabaho, nagpaalala ako sa kanya. Pa, ingat po kayo at sana pag-uwi nyo, dumiretso na kayo sa bahay. Sige anak, kayo rin. Mag-ingat kayo rito. Aalis na ako. Ganun ang aming pang-araw-araw na routine. Madalas naiinip ako sa bahay, pero wala kaming sapat na pera upang lumabas at mamasyal. Kahit ganoon, ang mahalaga ay natutustusan ni Papa ang aming mga pangangailangan. Isang gabi, hindi agad umuwi si Papa. 11:00 na ng gabi, ngunit wala pa rin siya. Noon lamang siya ginabi ng ganon kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Sa paghihintay ko, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising ako bandang 2:00 ng madaling araw. Napansin kong nakataas ang suot kong palda at may kakaiba akong nararamdaman. Naramdaman ko ang pamamasa sa aking katawan at hindi ko maiwasang maalala ang matagal ko nang hindi nararanasan na sensasyon. Habang naglalaro sa isip ko ang mga bagay na yon, bigla kong naisip si Papa. Nasa bahay na kaya siya. Dali-dali akong tumayo at pumunta sa kanyang kwarto. Hindi nakalock ang pinto kaya dahan-dahan ko itong binuksan. Nakita kong mahimbing siyang natutulog. Bago ako lumabas, napansin ko ang nakaumbok sa kanyang suot na boxer shorts. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero tila may nagising na damdamin sa loob ko. Hindi ko na malayang hinayaan kong lunurin ng sarili sa sensasyong iyon. Matapos ang lahat, bumalik ako sa kwarto at natulog muli. Bagamat may pangamba sa aking dibdib. Kinaumagahan, nakita ko si Papa sa labas habang nagkakape at nagbabasa ng dyaryo. Pinagluto na pala niya kami ng almusal. Pa, sa susunod na gagabihin kayo, mag-text kayo sa akin. Nag-alala ako kagabi. Pasensya ka na, anak. Napasama kasi ako sa inuman ng mga katrabaho. Pagkatapos kumain, ipinaalam niya sa akin na nag-leave muna siya sa trabaho para yayahin niya kaming mamasyal. Sobra-sobra akong natuwa. Masaya kaming namasyal kasama ang anak ko at si Papa. Pinamili niya kami ng mga damit at pinakain ng masasarap na pagkain. Sa sobrang pasasalamat ko, niyakap ko siya ng mahigpit. Niyakap din niya ako, ngunit naramdaman ko ang kakaiba niyang haplos sa aking likod at balakang. Bigla kong naalala ang nangyari kagabi kaya agad akong lumayo. Lumipas pa ang mga buwan ng ganong kabilis. Si Papa pa rin ang bumubuhay sa amin at hindi na rin siya nag-asawang muli. Samantalang ako nanatiling tigang at walang manliligaw. Madalas gumagawa na lang ako ng paraan. Nakabili ako sa Shopee ng nginig to the bone na gamit upang mapawi ang pangungulila sa init ng pagmamahal. Isang gabi umuwi si Papa ng lasing. Sinalubong ko siya at tinulungan papasok sa bahay. Ngunit bago pa ako makaalis upang kumuha ng tubig, bigla niya akong hinatak at napakandong ako sa kanya. Bago pa ako makapagsalita may dumampi. Ramdam ko ngunit alam kong mali ito. Pinipilit ko siyang itinulak ngunit napakalakas niya. Lalo pa niyang hinigpitan ng yakap sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero may bahagi sa akin na tila natutukso. Tila kuryente na dumadaloy sa katawan ko. Ngunit nang mahimasmasan ako, dali-dali kong inipon ang aking lakas at itinulak siya palayo. Sa takot at gulat, tumakbo ako papasok sa aking kwarto at isinara ang pinto. Niyakap ko ang anak ko habang tahimik na umiiyak. Kinaumagahan, may kumakatok sa pinto, alam kong si Papa iyon. Wala akong balak siyang harapin, ngunit bago ko pa mapigilan, binuksan na ito ng anak ko. Apo, mauna ka nang kumain sa kusina. Mag-uusap lang kami ng mama mo sandali. Habang papalapit siya sa akin, pinilit kong lakasan ang loob ko. Oras na upang harapin ang kinatatakutan ko. Christine, anak, patawarin mo ako sa nagawa ko kagabi. Lasing lang siguro ako kaya hindi ko na alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Pangako di ko na yun uulitin pa.
Kaya sana wag ka nang matakot sa akin. Magsimula ulit tayo gaya ng dati. Pagkatapos noon ay pinunasan ni Papa ang mga luha ko saka ako mahigpit na niyakap. Ako naman ay walang ginawa, kundi hayaan siya at hindi ko naman alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Maya-maya lang ay niyaya na ako ni Papa na kumain ng agahan. Tumango ako at pagkatapos ay sabay kaming lumabas ni Papa sa kwarto. Lumipas ang mga linggo at naging okay na ulit ang lahat sa amin. Unti-unti na ring nawala ang takot ko sa kanya dahil hindi naman na siya nagpakita pa sa akin ng anumang pagnanasa o masamang balak. Ngunit isang araw ay dalawa lang kami ni Papa sa bahay dahil nasa school yung anak ko. Tanghaling tapat yun at sobrang init. Kaya nagpa siya akong maligo para lumamig ang pakiramdam. Habang naglalakad papunta sa banyo, ay nadaanan ko si Papa na nakaupo habang nanonood sa sala. Nagkatinginan kami ni Papa at nun ko lang naalala na nakatapis lang pala ako ng tuwalya. Initian ko si Papa sa kadali-daling pumasok sa banyo. Sa loob ay bigla na naman akong nakaramdam ng init. Hindi na ako nakatiis pa at agad kong inalis ang tuwalya sa akin. Dahan-dahang hinaplos ang pinapawisan kong mga pisngi. Dahil sobra na sa kakagalaw at kakahaplos dahilan para mapasigaw ako. Naalala ko na malapit lang si Papa. Kaya tinakpan ko ang bibig ko para hindi niya ako marinig. Pero huli na ang lahat. Biglang bumukas ang pinto dahil nakalimutan ko pala ilak ito. Bumungad sa akin ang mukha ni Papsi at saka siya mabilis na pumasok. Hindi ko na pwedeng idetalye kung ano ang mga sumunod na eksena. Kayo na lang ang gumawa ng kwento para doon. Nagulat ako na napakahusay pala ni Papang bumungkal ng lupa at mag-araro ng bukid. Halos himatayin ako ng mga oras na iyon sa nangyayari, Miss May. Halos nakalimutan ko na ang aking pangalan. Maya-maya lang ay naramdaman ko na ang bunga ng sipag at tiyaga sa pagbungkal sa bukid ni Papa. Nang makontento na kami ay tinitigan ako ni Papa at saka hinawakan ng Christine, sa wakas naging masaya na tayo. Matagal na kitang gustong mapasaya, kaya hindi na ako nag-asawang muli mula nang iniwan ako ng mama mo at siya ay sumama sa ibang lalaki. Kasi ikaw ang inaabangan ko. Gusto ko pag nasa tamang edad ka na, ako na ang magpapasaya sa'yo. Mabuti na lang at hindi ka na rin nag-asawa ulit. Ako na ang bahala sa inyo ng anak mo. Hindi ako makapagsalitang nakatingin lang kay Papa. Hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa namin pero imbes na matakot o mailang, tila ba nabunutan ako ng tinik at na-relax ang aking katawan. Simula noon ay walang humpay na niya akong tinutulungan araruin ang bukid. Walang araw o gabing tumutulong sa akin si Papa pag nangangailangan ako ng tulong. Ang dati kong nalalanta at natutuyong mga bulaklak, ngayon ay halos araw-araw nang nadidiligan. Ako naman ay walang pagtutol sa mga bagay na iyon. Kasi gustong-gusto ko na yon. Lumipas ang mga buwan. Hindi ko maiwasan na magtaka kung bakit sa dalas ng pagtatrabaho ni Papa sa bukid, hindi nagbubunga ang mga palay. Dahil doon ay napaisip ako kung talaga bang anak ako ni Papa. At kung talagang anak ako ni Papa, sigurado ako na hindi niya gawin yung ginagawa namin. Simula noon ay nagduda na ako. Hanggang sa isang araw, habang nasa labas kami ni Papa, ay nagulat kaming dalawa dahil may isang tao na bigla na lang nagpakita sa amin. Pagkalipas ng maraming taon, si Mama, tanda ko pa ang itsura niya kahit 10 taon lang ako nang iwan niya kami ni Papa para sumama sa ibang lalaki. Ikaw na ba si Christine? Anak, ang laki mo na ngayon. Tanda mo pa ba ako na mama mo? Hindi ko siya sinagot at galit na tiningnan sa mata. Christine, pumasok ka muna sa loob. Mag-uusap lang kami ng mama mo. Hindi Papa, dito lang ako. Gusto ko marinig yung sasabihin ni Mama. Gusto ko marinig kung bakit niya tayo iniwan at bakit siya sumama sa ibang lalaki. Sige Ma, magsalita ka ngayon. Bakit ngayon ka lang ulit nagpakita? Anong kailangan mo sa amin? Bakit ka pa bumalik? Hindi na napigilan at tuluyan na ring umiyak si Mama. Anak, gusto na kitang isama sa Amerika. Miss na miss ka na namin ng mga kapatid mo. Ngayon lang ako bumalik dahil may kakayanan na akong buhayin ka kaya sumama ka na sa akin. Hindi ako sasama sa iyo, Ma. Hindi ko iiwan si Papa. Saka ang kapal naman ng mukha mo para kunin ako kay Papa. Ang tagal mong nawala. Tapos ganun-ganun mo na lang ako kung bawiin kay Papa. Kahit anong gawin mo, hindi ako sasama sa'yo. Saka wala ka naman alam sa buhay ko. Hindi mo nga alam na nagkaanak ako ng maaga. Kasi umalis ka na sa buhay ko. Si Papa lang ang nag-alaga sa amin ng anak ko. Anak, hindi mo tunay na ama yan. Anak kita sa dati kong kinakasama. Inako ka lang niya pero hindi mo siya tunay na ama.
Kaya sa akin ka na sumama. At kailanman hindi yan magiging ama mo dahil baog yan. Kaya hali ka na anak, umalis na tayo. Magiging maganda ang buhay ninyo ng apo ko dun sa Amerika. Nang marinig ko ang mga sinabi ni Mama, ay nagulat ako at hindi makapaniwala. Tama nga ang kutob ko na posibleng baog nga si Papa at tama din ang hinala ko na hindi ko siya tunay na ama. Sa mga oras na yon, hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot, pero gusto ko pa ring makasiguro at manggaling mismo kay Papa ang katotohanan. Papa, totoo ba ang sinabi ni Mama na hindi kita tunay na ama? Christine, totoo yon. Hindi kita anak, kaya siguro mas mabuti pa sumama ka na lang sa mama mo. Tama siya na mas maganda ang kinabukasan ninyo ng anak mo sa ibang bansa. Kaya sige na, mag-impake ka na. Huwag mo na ako alalahanin dito. Kaya ko mag-isa. Bigla akong nalungkot sa sinabi ni Papa. Hindi ko kayang humiwalay sa kanya. Lumaki ako at nakamulatan na siya na ang tumayong tatay ko. Maliban doon, nagugustuhan ko na yung takbo ng relasyon namin. Lalo na ngayong nalaman ko na hindi pala kami magkadugo. Responsible siyang tao at masaya din kami ng anak ko na kasama siya. Napapaligayan niya ako sa lahat ng bagay at nabibigay ang pangangailangan ko. Makalipas ang ilang minutong pag-iisip, nagpasya ako na hindi na ako sasama kay Mama. Hindi ko iiwanan ang taong tunay na nagmamahal sa akin simulat sa pool. Papa, kahit hindi tayo magkadugo, simulat sa pool ikaw na ang tumayong ama ko. Binuhay mo kami ng anak ko at sayo ko nakita ang tunay na pagmamahal. Kailanman hindi mo kami iniwan. Hindi katulad mo ma, pasensya ka na. Pero umalis ka na at huwag ka nang babalik. Magpakasaya kayo sa ibang bansa. Hindi ka namin kailangan ng anak ko. Kahit kailan hindi ka naging mabuting ina sa akin. Tutal sanay ka naman na wala ako sa buhay mo. Pues kalimutan mo na ako na anak mo. Kaya umalis ka na. Wala na ring nagawa si Mama at umalis na siya habang umiiyak. Pagkatapos nun ay dali-dali kong niyakap si Papa at saka nagpasalamat. Pumasok kami sa loob ng bahay at doon ko napagtanto na mahal ko si Papa. Ang mga sumunod na pangyayari ay mas lalong naging kapanapanabik. Dahil nalaman ko na wala akong dapat ipangamba sa nakaraan, mas lalo akong nagpapatulong kay Papa na palaging bungkalin at patubigan ng bukirin. Dahil lagi itong tigang sa tubig, paminsan-minsan binubunutan din niya ng mga damo ang pananim para lagi itong malusog. Lumipas ang mga taon, tumatanda na si Papa, ngunit hindi pa rin kami nagkakaanak. Marahil ay baog siya, pero natanggap ko na iyon. Masaya na kami sa piling ng isa't isa. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nagkasakit si Papa sa puso at kalaunan ni pumanaw na siya. Sobrang sakit at lungkot ang naramdaman ko dahil nawala ang taong pinakamamahal ko. Ngunit kailangan kong tanggapin ang realidad at ipagpatuloy ang buhay para sa aming mag-ina. 3 buwan matapos siyang mawala, nadiskubre kong nagdadalang tao ako. Alam kong anak ito ni Papa, pero masakit isipin na hindi na niya inabutan ang aming supling. Napaiyak na lamang ako at sinikap palakasin ang loob ko. Ipinangako ko sa sarili ko na aalagaan at palalakihin ko ng maayos ang aming anak. Ngayon meron na akong asawa at 2 pang anak. Namumuhay kami ng maayos at payapa. Maraming salamat sa mga nakinig at nagbigay ng oras sa aking kwento. Ako po si Christine at ito ang bahagi ng aking buhay.